Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Itong si Congressman Tinio ng Alliance of Concerned Teachers, Asipulong, nagbabakbakan ngayon. Nagbabakbakan. Oh, tama lang naman yan. Tama yan, Congressman Tinio. Banatan mo yang si Pulong. Hmm? Mayabang kasi akala mo hindi kurap. Oh. Si Congressman Tinio ng Teachers Party List ay nag-file ng reklamo sa ombudsman mismo sa ombudsman mismo. Nirereklamo niya itong si Congressman Pulong Duterte dahil ayon sa kanya ay mayroon itong mga questionabling proyekto noong panahon na presidente pa ang kanyang ama. Nung presidente pa ang kanyang ama at siya ay congressman ng Davao City, kung saan bilyon-bilyon ang proyekto, kasama na ang mga flood control project sa Davao City, mayroon umanong nakarating sa kanilang impormasyon na may mga ghost projects, substandard projects o kung anuman na kailangang imbestigahan ng ombudsman. Yan ay ayon kay Congressman Tinio. Kaya sabi ni Congressman Tinio, dapat imbestigahan ang itong mga proyekto ni Pulong Duterte sa Davao City. Kasi nga nakarating sa kanila grabing mga irregularidad ang mga proyekto ni Pulong Duterte. O ngayon, nagalit si Pulong. Nagalit si Pulong. Sabi ni Pulong Duterte, binigyan daw ng pera itong si Latinio para sa pagboto sa impeachment ni Sara. Dininay naman yan ni Congressman Tinio, hindi daw totoo yan. Kasinungalingan yan. Kaya lang nagsasabi niyan si Pulong ay dahil nga sa reklamo niya. Ang sabi kasi ni Pulong Duterte, binigyan daw ng 5 million cash, 15 million funds itong si Latinio para sa impeachment ni Sara. Kaya ito daw ay kakampi daw ng Marcos itong si Tinio. Bakit daw ang ginagawa ni Tinio ay kinakasuhan lang ang Duterte, pero ang Marcos ay hindi? Sinagot naman niya ni Congressman Tinio. Sabi ni Congressman Tinio, di ba sila pa nga ang nag-file ng impeachment complaint din laban kay PBBM? Sila yung nag-file, yung Alliance of Concerned Teachers, yung Makabayan Black. Kaya sabi ni Congressman Tinio, mali ang sinasabi ni Pulong Duterte na one-sided ang kampo nila Congressman Tinio ng Makabayan Black na parang Duterte lang ang hinahabol ang korupsyon at pagdating daw sa Marcos ay hindi. Sabi ni Congressman Tinio, sila sa Makabayan Black ang nag-file ng impeachment kay PBBM. Kaya lang na-dismiss nga sa Justice Committee. Pero yung sinasabi ni Pulong na bias ang Makabayan Black, na yung Duterte lang ang hinahabol sa mga kaso ng korupsyon, hindi totooan niya yan, sabi ni Congressman Tinio ng ACT Teachers Party List Makabayan Black. Sila ay nag-file ng impeachment laban kay PBBM, na-dismiss nga lang sa Justice Committee ng House. Pero yung sinasabi ni Pulong na kung kinakasuhan lang ng Makabayan Black ay Duterte, hindi totoo. Kaya sabi ni Congressman Tinio, wag na daw magpalusot si Pulong. Harapin niya na lang yung mga investigasyon na gagawin ng ombudsman sa final nilang reklamo. Kasi mabigat daw talaga ang mga ebidensyang nakalap nila. Sabi ni Congressman Tinio, talagang may mga ghost projects, substandard projects itong si Pulong doon sa distrito niya sa Davao City. At mga flood control projects. Totoo naman. Kasi parang nakakaligtas itong mga Duterte sa sa mga kaso na 'yan. So malinaw hindi lang pala si Sara ang may mga kaso ng posibleng korupsyon sa gobyerno, pati itong si Pulong mga kabunyog. Kaya saludo rin tayo dito sa Makabayan Black. Talagang ang Makabayan Black lahat ng sangkot dapat managot. Mag-Marcos, mag-Duterte pinapanagot nila eh. Itong si Pulong hindi siguro alam 'yun. Sinisiraan si Tinio ng Makabayan Black na
Ang Marcos daw hindi daw kinakasuhan. Sila daw sa Duterte kinakasuhan. One-sided daw ito. Tao daw ito ng Marcos. Diyan siya nagkakamali. Hindi naman ganyan sila Congressman Tinio. Ha? Hindi naman yan. Ang gawin mo pulong, sagutin mo na lang. Ha? Sagutin mo na lang kasi seryoso yung final na yan na complaint. At sa ombudsman na yan, kaya seryoso yan. O, ang gawin niya mo, pulong, sagutin mo na lang yan. Huwag ka nang mga mag-divert pa ng mga kung ano-anong mga issue. O, kasi sinasabi niya na nabayaran daw. Doon sa impeachment daw ni Sara, nabayaran itong si Congressman Tinio at ang Makabayan Black, 5 million pesos daw na cash at 15 million na funds o pondo. Wala. Hindi uubra yung mga paninira na yan ni Pulong. Dinadivert niya lang yung issue. Sagutin niya na lang yung mga issue sa kanya. Yun ang ano dyan. Ha? Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyo. Sa kanya, nagpopondohan sa kanyang distrito. Tapos, meron ang mga kontraktor. Noticeably, ang pinakamalaking kontraktor dito, yung Genesis 88. So, ito yung kay Escandor, dating presidential advisor ng dating Pangulong Duterte. So, in other words, malapit talaga ito sa mga Duterte. As to yung question mo kung napalaki ba, hindi yung kabuuan, di ba yung nabalita na over 3 years ay umabot sa 51 billion pesos ang appropriations, hindi yung buong tinignan natin. As I said, 121 projects, 121 contracts, more or less mga 6 billion ang coverage nun. Tapos out of that, 80 yung sabi natin, dapat mas imbestigahan dahil may mga red flag, may mga marka ng anomalya ang mga ito. Projects and so ang sa sinuri natin na 80 contracts na may anomalya, ang pinakamarami ay yung sa Genesis 88, no? At kabilang yung mga proyekto nila sa may mga red flag, no? At ang may-ari nitong Genesis 88 ay isang known Duterte supporter and in fact naging part ng cabinet ni dating Pangulong Duterte. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.